And my first question po is for you and Sorry, track, ano ka pala? Or gusto mo yun lang? Usog ko na lang ng konti, bro. Yan. for you po. Pakwento naman about your character sa movie and papaano kayo nakaka-relate sa kanila personally. Ako naman. Si AM Gani, also known as the area manager, isa Gani, na isang empleyado ng Carta na destino sa Boracay nung post-pandemic. Kapanahonan na nanganganib ang pamumuhay ng Boracay. So, isa siyang dedicated worker ng Carta. At the story of the movie is his journey kung paano siya tutulong sa Boracay. This is based on a true story. At also, there's a lingering problem. Ayaw niyang bumalik sa Boracay dahil sa kanyang past. And na also itatakal din ng kwento kasama sa journey. For now. Yun muna. Without revealing too much. Ako naman si Debbie Berriquet. Si Debbie, sobrang independent, strong woman. But she's not also afraid to show her vulnerable side. And gagamitan niya tong vulnerability na to get across Gani na parang bato na. Para makapasok ulit siya and maintindihan kung ano talaga yung gusto nilang marating sa kanilang relationship. Paano ako nakaka-relate? Hindi ko pala sinagot. Sige. Kasi nakalimutan ko yun. Paano? Wait, I paano guess, ako? Sige, go. I'm one of the, nakaka-relate ako in a way na I am also dedicated to my work. I enjoy doing my work. I'm passionate and I love discipline para sa work. I always prepare for this. So, I think yun yung pagkapareho namin ng character. So ako, paano ako nakaka-relate is before I used to yung parang, okay na yan, parang hindi ko nasabi yung mga gusto kong sabihin, okay na yan. Pero now, mas attached na ako na hindi ko na nakikita yung vulnerable side ko as a weakness, but as a strength na to really say what I want and to not be afraid to ask questions kahit na alam ko medyo nakakatakot yung magiging answers. And my next question, I direct. Paulit-ulit itong naitatanong, pero ano ba ang best way para ma-describe nyo kung ano ang kwento ng Remember You at bakit ito dapat panoorin sa cinema? Well, una-una, it explores the pain of a person. Lahat tayo meron yan. Lahat dinadala natin. Whether tinatago natin o hindi, kung gaano kalalim natin tinatago. So, yun yung siguro isang clue ng istorya kung paano siya tumatawid. Kasi yung manager na nabanggit ni JC, ito, ang assignment niya talaga is hila. Dahil tulungan yung mga maliliit na tao sa Boracay na dumadaan sa malaking pagsubok. Pero personally, nasa kanya yung pagsubok. So, paano mo i-detail yung pain ng mga tao samantalang ikaw yung nagdadaan sa isang mas malalim na pain. So, yun yung bali, yung naging impel ng istorya from the start. The end. And, sige po ulit. Malaking bahagi ng kwento ang Boracay. Pag naririnig nyo ang Boracay, ano ang unang pumapasok sa isip? Weng. Wow! Ano ba? Sunset. Yun. Sunset, Liberata. Yung Yeah, and yung culture na meron sa Boracay. Gusto ko yung balance niya na may simple life,
Tapos parang napapasok pa rin yung tourism and mas nakakatulong din siya sa buong Boracay as a community. Saka yung locals ng Boracay, super nice. Yes. And food. And balik tayo ulit dito. Okay. Hi, Direk. Why Boracay and what makes JC and Pauline perfect for the role against the backdrop of Boracay? One, it's actually based on a true story na nangyari sa Boracay. Yung nangyari sa mga tao doon na kasi yung island umaasa lang sa turismo. And sinasabi nga ni JC na just right after the pandemic, lahat halos gutom. Talaga namang gutom dahil wala naman mapagkakitaan, wala naman talaga mautangan na. So yun yung sitwasyon. Dadagdagan ko lang yung sinabi nila yung about when you ask them about ano yung naiisip mo pag nakakita ng Boracay. Talagang when you go to Boracay, you want to have fun. Yung scenery, yung mga events, yung mga happening, yung mga pagkain. Yun yung first layer. Another layer, yung nasa ilalim, yung mga taong nagbibigay sa atin ng kasiyahan na yun. Pag yung mga nagbibigay, yung mga waiters, yung mga vendors, yung mga drivers, yung mga buhay na yun, yun ang aming pinuntahan. So yun, doon umiikot yung buhay ng manager ng bank. Tsaka doon din, yun din ang parang parang umiipit o nag-i-impinge doon sa kanilang motibo doon sa story nito. And my last question is, pakwento naman ng first time ninyo sa Boracay. Kailan ito? What made you visit and any memorable experience? Ako muna. My first visit was 2012. Vacation namin, parang meron kaming break sa Hong Kong Disneyland. Nag-work ako doon. Lagi kami may parang 2 weeks break for every 6 months. So, kasama ko yung mga friends ko na nag-work din. Tapos, memorable experience syempre. Basta, hinatid namin yung isang friend namin na jowa. Pagdating sa kwarto nila, wala silang susi. Tapos nag-aaway sila sa harap ko. Nag-aaway sila, tapos nagsisigawan sila. Tapos ako yung parang, may nakita akong pusa. Tapos sinundan ko na lang yung pusa. Para hindi ako awkward. So, yun yung naalala ko sa Boracay. Yeah. Ako naman, I think 2012 ka ako, 2006 pa yata, my very first. Kasama ko yung brother ko, yung sister ko, and yung yaya ko. And super memorable kasi actually ngayon ko lang siya na first time nga namin mag-travel ng magkakapatid together. Mas kasama pa yung yaya namin na nagpalaki sa amin, sa aming tatlo. So, yeah, sobrang memorable. First Boracay.